una sa lahat, wala nang buhay ang sanggol na ito nang matagpo ng mga residente sa Baguio City. Inabandona siya ng hindi pa nakikilalang individual. Nawawala rin ang braso ng sanggol. Hinala nila, nginat-ngat ito ng aso. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Flex ng depensa, VP Sara, may 16 na abogado magtatanggol sa kanya sa impeachment trial. Patutsada ng prosekusyon, tagapagsalita ng prosecution panel, ginis din umabuso sa kapangyarihan si Senate President Chis Escudero. Babala ni Torre, mga masisibak na hepe, posibleng madagdagan pa hanggang sa mga probinsya. Inakusahan ng prosekusyon si Senate President Chis Escudero ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaugnay ito ng desisyong ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, meron na raw tagapagsalita ang prosekusyon at sino siya at anong kanyang sinabi? Yes, si Atty. Antonio Bukoy. Ito nga, siya yung tagapagsalita, no? Napiling tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. At ayon nga sa kanya, ay sa mga susunod na araw, maghahain po sila, no? Nitong pleadings dun sa Senado, natatayong impeachment court. Ito raw po yung motion o manifestation para klaruhin nga sa impeachment court yung kanilang utos na ibalik sa Kamara ang articles o Kamara, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sang-ayon din si Bukoy doon sa pahayag ni Philippine Constitution Association at dating Chief Justice Renato Puno na may grave abuse of discretion na o pang-aabuso sa kapangyarihan si Senate President Chis Escudero. Narito po ang kanyang pahayag. Actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Wala pang ang pahayag o tugon dito sa pahayag na ito ni Bukoy, si Senate President Chis Escudero. Balik sa'yo. Marian, si Atty. Bukoy, ano ang background niya? Jiggy, etong si Atty. Bukoy ay abogado na po, no, sa loob ng 40 dekada o 41 years at graduate po siya sa UP College of Law noong 1984. Kasalukuyan din po siya nga managing partner ng Bukoy Poblador and Associates firm na nag-specialize nga po sa corporate and tax law at miyembro rin siya ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o Mabini. Katunayan, Jiggy, naabutan pa raw ni Bukoy ito nga mga nagtatag ng flag, mga kilalang nationalists, mga dating senador na sina Senators Jose Jokno, Lorenzo Tanyada at Joker Arroyo. Mga batikang senador po ito. Kaya natanong ko sa kanya kung ano kaya sa tingin niya masasabi nitong mga nagdaang senador sa kasalukuyang Senado. Narito ang kanyang pahayag. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Hindi po ba? At Marian, ano ang naging reaksyon ni Atty. Bukoy sa lista ng defense lawyers ni VP Sara? Jiggy, kilala nga raw ni Atty. Bukoy yung ilan sa mga mag-aabogado para kay VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. At katunayan, nakasama pa nga raw niya sa UP College of Law ang ilan sa mga ito. Narito ang kanyang pahayag. Nagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think
the Vice President is in good hands. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Binala ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng maling performance report sa mga nakumpletong proyekto. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, anong klase mga reportong tinutukoy ng palasyo at ito ba natuklasan sa patuloy na evaluation ng Malacanang? Gigi, matatandaan natin na sa exclusive interview ni Cheryl Cosim kay Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sinabi niya na pagdating sa performance evaluation, walang kaibigan at trabaho lamang ito. Nabanggit din niya yung tungkol sa false reporting, kaya nilinaw natin yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kanina. Ang sabi niya, sinabi nga ng Pangulo na merong mga nagsusumite ng report na hindi naman tama. Kaya ito yung mga binalaan ng Malacanang na tiyakin na yung mga report na isinusumite nila sa Malacanang ay tama at malapit sa katotohanan. Dahil kapag hindi nila ito na ipaliwanag, bakit ganun ang mga datos na nakarating sa Pangulo, hindi naman sila palulusutin dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito man ay hindi tama at intentionally done, hindi po magiging maganda ang lagay na nasabing opisyal. Hindi na po tayo magbabanggit kung ano man itong departamento o ahensya, pero kapag ka po hindi na-explain na mabuti kung bakit hindi tugma ang kanyang report sa katotohanan, ay maaari po siguro siyang pagbuksan ng pinto. May update ba sa ibang in-evaluate na cabinet secretaries, Maricel? Jiggy, so far wala namang inaanunsyo ang Malacanang na sinibak na panibagong opisyal ng gobyerno. Pero kanina, inanunsyo nila na na-reappoint si J. Ruiz bilang hepe ng Presidential Communications Office at gayon din si Henry Aguda bilang hepe ng DICT. Matatandaan natin na nung nakaraan kasi ay na-bypass sila doon sa Commission on Appointments bago pa mag-break yung 19th Congress, kaya kinakailangan silang i-reappoint ng Pangulong Bongbong Marcos para matiyak pa rin yung posisyon nila sa pamahalaan. Gigi. Sabi ni Pangulong Marcos, mga USEC na ang ginagawa ng evaluation. May resulta na ba ito? Tama ka dyan, Gigi. Sabi nga ni Pangulong Marcos, nasa undersecretary level na yung kanilang ine-evaluate ngayon. Pero nilinaw din ng Malacanang kanina na hindi naman nila inuobliga ang mga nasa undersecretary level na magsumite ng courtesy resignation. Gayunman, kanina sa PCO ay kinumpirma nila yung pagbibitiyong sa pwesto ni Senior Undersecretary Ana Puod. Pero hindi na inelaborate ng Malacanang kung ano ang detalye bakit nagbitiw siya sa pwesto. And maliban dyan, meron din daw mga ilang posisyon sa gabinete o yung mga nasa undersecretary level na na-expire na yung termino at hindi na nirenew. And meron din daw 17 na undersecretary, assistant secretaries, director level ng PCO na tinanggap yung kanilang courtesy resignation. Pero linawin natin, Gigi, na hindi ito yung courtesy resignation na inuobliga ni PBBM. Ito yung courtesy resignation na isinusumite kada nagkakaroon ng pagbabago sa liderato ng isang ahensya. Gigi. Yan po ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, ilang dekada ng lubog sa baang sa paaralan sa Macabebe, Pampanga, ang ilang classroom hindi magamit at nilulumot na. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Unti-unting nilalamon ng tubig ang San Gabriel Elementary School dito sa Macabebe, Pampanga. Walang ulan pero baha ang sumalubong sa mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase. Si Alan di maiwasang mangamba sa paghahatid sundo sa kanyang mga anak. Pagdating naman po ng medyo masamang panahon, hindi na ba makapasok ang mga bata. Dahil hindi kaya po na mamangka dahil malakas ang alon. Nangangamba rin ang mga bata. Okay lang sa'yo, hindi ka natatakot? Natatakot po. Bakit ka natatakot? Malunod ako po. Na wala nang tubig dito po. Naglalaro kami lahat. Ilang dekada ng lubog sa baha ang paaralan na ito kaya napilitan ng magtayo ng tulay. Kung makikita nyo, para nga may matawiran yung mga mag-aaral. Sa tagal ng paghupan ng tubig, inabandona na maging ilang silid-aralan kagaya naman ito, nilulumot, hindi na napapakinabangan.
Si Nanay Marites hindi mapigilang mag-alala para sa kanyang anak. Kasi po, tumutuloy po yung mga bata, nalalaglag sa tubig. Tapos takbo ng takbo, siyempre hindi maano yung mga bata sa kakatakbo, kaya nalalaglag sa tubig. Tapos malit lang po yung tulay. 3 silid-aralan ngayon ang lubog sa tubig. Kulang na nga sa classroom, binaha pa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, pinaplansya na nila ang pagpapagawa sa higit 100,000 classrooms sa buong bansa. Dumadalas yung bagyo, lumalakas ang bagyo. Dun sa proposal nga natin, in the next 3 years, we will start construction of 105,000 classrooms. Priority areas, yung malalaki talaga yung nakabase sa datos yon. So usually mga Region 4A, NCR, mga urban areas ang talagang nangangailangan dyan. Pero hindi naman nangungulugan na doon lang tayo mag-construct. Gio Robles, News 5. Pinadeport na sa China ang 100 Chinese POGO workers na nahuli sa Pilipinas. Lumipad sila papuntang Shanghai mag-alas 11 ng umaga kanina. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sinagot ng gobyerno ng China ang kanilang mga pamasahe. Ang mga pinadeport na Chinese ay nahuli sa magkakaiwalay na scam hub sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay. Tutulungan naman ng PAOK ang mga naiwang pamilya ng mga dating POGO worker. We try to solve it by providing siguro yung mga minimal help like yung sa pagkain kung wala pa talagang pagkain yung bata kasi hindi naman talaga kasalanan ng bata na maging bunga siya ng pagmamahalan ng isang POGO worker at ng isang kababayan natin. Susunod, dating Congressman Arnulfo Teves kailangang operahan. At sa sports, Oklahoma City Thunders, isang panalo na lang ang kailangan para masungkit ang NBA Championship. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kailangang operahan sa ospital si dating Congressman Arnulfo Teves na pangunahing akusado sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. At live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang latest update sa kondisyon ni dating Congressman Teves? Gigi, sasailalim sa isang major surgery si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves matapos ng isugod sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan. Hindi naman sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio kung anong klaseng surgery ang gagawin sa kanyang kliyente. Pero kinumpirma niya na ililipat na si Teves sa pribadong ospital para nga doon gawin ang procedure. Ayon naman sa isang source ng News 5, sasailalim si Teves sa isang emergency appendectomy. Ayon sa BJMP, ginamot muna ng nurse si Teves sa kulungan sa bagong diwa bago dalhin sa pinakamalapit na ospital pero lumala nga raw yung pananakit ng kanyang tiyan. Kaya mismong doktor na ng BJMP ang nagsabi sa warden ng Metro Manila District Jail Annex 2 na kailangan ng dalhin si Teves sa pinakamalapit na public hospital. Nilinaw naman ng BJMP na sinunod nila ang protocols para sa high-profile PDLs kaya mahigpit ang seguridad nang ilipat si Teves sa ospital. Reklamo naman ng abogado ni Teves, kahit na minilipit na raw sa sakit ang kanyang kliyente, hindi pa agad dinala sa ospital dahil nga sa protocol. GV. At Camille, may reaksyon na ba ang pamilya Degamo kaugnay ng pagkaka-hospital nito ni Teves? Gigi, bumelta nga si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo kung bakit dinala agad sa ospital si Teves dahil lang sa sakit ng tiyan. Kinwestiyon ni Degamo kung ganito rin daw ba ang trato sa mga regular na inmate kapag nananakit ang tiyan. Baka raw sa susunod ay naka-wheelchair na si Teves kapag humarap sa korte. Pagod na raw sila sa mga delaying tactic at drama ng kampo ni Teves. Dagdag pa ni Degamo, 2 taon na raw na dinidelay ni Teves ang hustisya para sa kanilang mga Negronis. Si Teves ang itunuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Balik sa UGP. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Mandaluyong City. 2 pang opisyal ng PNP ang posibleng masibak sa pwesto dahil bigo silang patupad ang 5-minute response time. Nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, sino at saan naka-assign ang 2 opisyal na posibleng matanggal?
Jiggy, hindi muna pinangalanan ni PNP Chief General Nicolas Torre ang dalawang provincial director na yan. Pero babala niya, posibleng madagdagan pa ang mga hepe ng mga pulis na masisibak kung pungalyang ipatupad ang 5-minute emergency response. Sinabi niya yan sa pagbisita niya kanina sa Ramon Magsaysay High School para sa ikalawang araw ng pagbabalik eskwela. Ayon sa PNP Chief, may dalawang probinsya kung saan idineklarang bakante na ang posisyon. Kung may mag-apply at mapili raw sila, papalitan na nila ang mga nakaupo. Narito ang pahayag ni Torre. In these past coming days, pag may makosyon ulit tayo, magdadagdag tayo. Kasi nga, marami namang nakaabang na mga opisyal na naghihintay lang ng break. So, bibigyan natin sila ng break. Nauna nang naalis sa pwesto ang 8 police chief dito sa Metro Manila sa parehong dahilan. Giit ni Torre, walang exception sa 5-minute response. Hindi rin daw siya tatanggap ng kahit anong excuse. Binibigay ko sa mga regional directors ang responsibilidad na yan. Pag makita naman natin na talagang hindi applicable, then so be it, hindi applicable. Pero I don't want any excuses kasi dito sa Metro Manila, sinasabi nila hindi applicable. Tinesting ko applicable pala. Applicable naman. Kaya. Sa pag-iikot naman niya sa Ramon Magsaysay High School, ikinatuwa raw niya ang sitwasyon lalo't well-coordinated ang paaralan sa barangay at mga pulis. Bukas din daw ang kanilang police assistance desk para umalalay sa mga estudyante at iba pa. Isa pang ikinatuwa ni Torre ang pag-orient sa mga estudyante sa paggamit ng emergency hotline 911. Jiggy, plano raw ni Torre na ipatupad muna ng ilang buwan ang 5-minute response bago ito lalong ibaba sa target na 3 minutes. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Kari Cator mula sa Camp Crame sa Quezon City. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Nakuha na ulit ng Oklahoma City Thunder ang lamang sa NBA Final Series kontra sa Indiana Pacers. Pinahirapan ni Jalen Williams at Shai Gilgeous-Alexander ang depensa ng Pacers para makuha ang 120-109 victory. Naka 40 points si Jalen habang 31 points ang ambag ni SGA. Sinubukan pa sana ng Pacers na humabol sa huling bahagi ng laro pero sinagot sila ng scoring run ng Thunder para tuluyang ipanalo ang game. Balik sa home court ng Pacers ang sunod na laban at kailangan nila itong ipanalo para mapuwersa ang deciding Game 7. Susunod, sa gitna ng umiigting na tensyon sa Israel, may higit 100 OFW humihiling na makauwi na ng bansa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mahigit 100 OFW sa Israel ang gusto nang umuwi sa gitna ng tumitinding gulo roon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, hinihintay na lang magbukas muli ang airport sa Tel Aviv. Pero pinag-aaralan din kung kakayanin bang iland travel pa Jordan ang mga OFW. Sa ngayon, 2 Pilipino ang kritikal matapos ang missile attacks ng Iran. Umabot naman sa 12 sugatang Pinoy sa pag-atake nitong weekend. Samantala, 3 mayor naman sa Eastern Visayas ang stranded sa Israel. Kasama nilang 14 pang lokal na opisyal na pumunta sa Israel para sa isang study visit. Ayon sa Philippine News Agency, inabutan ng pagsasara ng border at airspace sa mga opisyal kaya hindi makauwi. Maayos naman ang kanilang kalagayan sa isang bomb shelter. Nag-ugat ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran sa pambobomba ng Israeli Defense Forces sa ilang military at nuclear sites ng Iran. Napatay sa pag-atake ang ilang nuclear scientist at matataas na opisyal ng Armed Forces ng Iran. Narito ang mabilis na pasada sa iba pang balita. Bumamba na ang truck na yan matapos sumalpok sa flyover sa Pasay City kaninang 2:00 ng madaling araw. Sugatan ng driver at pinanting ito. Posibleng nakatulog daw ang driver. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi na nakapalag ang lalaking yan nang arestuhin ng mga pulis sa Caloocan. 6 na buwang nagtago ang lalaki na sangkot sa pagpatay sa isang tricycle driver. Dati na rin nakulong ang lalaki dahil sa illegal possession of firearms at droga. Nahaharap ang lalaki sa kasong murder.
Nagsuplong sa NBI sa Pasay ang social media influencer na si Queen Hera. Nagsampa siya ng reklamo matapos gamitin ang larawan ng kanyang anak sa online kalaswaan. Naalok daw online ang larawan ng kanyang anak sa malsuang site sa halagang 1,500 pesos. Niimbestigahan ng NBI ang nasa likod ng malalaswang post. Sa Maynila, nangangalit na po ang gumising sa mga residente ng Tondo kaninang alas 5 na madaling araw. Tumagal ng 1 oras bago naapula ang apoy. 3 bayang natupok, 6 na pamilya ang apektado, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat, susunda po ang